Hey guys! Good evening! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ang mainit nga po nating update para po sa gabing ito ay pumapatungkol po dito sa Tape Inc. Lalo na po sa ginawa nilang press con kanina. Na kung saan sinabi nga po na ang registration ni Henyo Master Joey De Leon ay hindi pa nakaregistered talaga sa kanya dahil still pending pa rin di umano ang status nito. Subalit, sa kabila po ng mga paliwanag ni Attorney Maggie Garduque, ay parang mas lalo lamang daw noon na lumakas ang laban ng TVJ. Talo na daw po kasi agad-agad sila sa laban. Napakalabo daw po kasi ng kanila pong paliwanag. And halatang may maikatwiran lang at may mairepresenta para maipaglaban ang Tape Inc. kahit parang kumakapit na lamang sila sa 1% chance. 1% chance na pinipilit na gawing 80%. So, ilan lamang po yan sa mga komento na atin pong mababasa ngayon sa social media mula po sa mga legit Dabricats. But before that guys, para sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. And ito nga, simulan po natin ang atin pong update para po sa gabing ito na kung saan grabe daw ang Tape Inc. Simula pa lang daw po or hindi pa sila nakakasampa ng Supreme Court, talo na daw po agad. Dahil sa kanyang bibig mismo nang galing na ang creator ay si Joey De Leon. Diba, kanila pong pinagpipilitan na sila po ang may-ari ng titulong Itbulaga. So, papaano po mangyayari na magiging kanila ito kung hindi po sila ang gumawa? Parang anak, no? Papaano magiging kanila kung hindi naman silang umanak noon. Lalo na kung wala naman pong pinirmahan like ng adoption. So, kagaya rin po ito ng TVJ kasi hindi naman daw po ito binenta ni Henyo Master sa Tape Inc. So, dito pa lamang daw po, Collegiate Dabricats, talo na agad dahil aminado na si Joey De Leon ang tunay na may-ari ng titulong Itbulaga. Nadulas din itong si Attorney Maggie. And yung mga paliwanag daw po kasi ay napakagulo at hindi matibay. So, kung mailusot man nila ang nais nilang iparating, hindi naman daw po matibay na statement para ipanlaban sa TVJ. Dahil nga raw po dito sa interview na to ay kahit hindi daw po mga attorney ang mga legit Dabricats ay amoy raw po nila na malakas ang laban ng TVJ, lalo na kung ganito ang kanilang mga ikakatwiran. Mula po sa website na news ko, Itbulaga ayaw pang isuko ng Tape Inc. So, narito po yung mismong pahayag ni Attorney Maggie para po sa mga allergic na panoorin yung kanya pong video. Eto at basahin na lamang po natin para parang napakinggan na rin po natin yung kanyang mismong statement. Itbulaga ayaw pang isuko ng Tape Inc. Ang bago lang po yan, December 13, 2023. Hindi pa isusuko ng Tape Inc. ang paggamit ng Itbulaga. Wala pang plano ang Tape Inc. ng pamilya Halos-Hos na tigilan ng paggamit ng trademark na Itbulaga kahit nagdesisyon na ang Intellectual Property Office or IPO na si Joey De Leon ang creator nito. Sa press conference ng Tape, sinabi ni Tape Legal Counsel Attorney Maggie Garduque na kahit si Joey ang nag-isip ng pangalang Itbulaga ay ang production company ng mga Halos-Hos ang gumamit ng trademark para sa commercial use. So, ganun pala yun. Humingi na lang pala ng idea. So, gagawa sila ng business, wala naman pala silang idea. Kukuha sila sa ibang tao. Diba? Yun po ay isang malinaw na pandaray at pandurugas. Lalo na't sila pong higit na mas nakinabang. Okay lang sana kung sila po ang mas higit na nakinabang since sila po ang producer para sa Itbulaga ni Joey De Leon. Pero yung iparegistered pa nila sa kanila pong pangalan,
Mali na po ata talaga yon. Anyway, sabi pa dito, assuming po for the sake of argument na si Joey De Leon ang nakaisip po ng pangalang Itbulaga. Noon pong time na yon, nung naisip niya yon, wala pa siyang business, pahayagan ng abogado. So meaning yung mga tao po pala ay hindi humingi ng tulong para masimulan ang pangarap. Parang mga artista, no? Dapat pala walang manager. Charis. Anyway, sabi pa po dito, ka-OG, ginamit po ang Itbulaga for the exclusive use of a show that was produced by PSI, Production Specialist Inc., before owned by the Halos host, that which became later on Tape Incorporated, dagdag pa ni Attorney Garduque. Masasabi po namin na ang Tape Incorporated po ang owner ng trademark na yon kasi kami po ang unang gumamit ng Itbulaga for business, for a show, which is the product na sinasabi. So, dito pa nga lang po sa sinabing ito ni Attorney Maggie, halatang halata na po ang pagiging abusado. Kasi, si Joey De Leon ang creator at inaamin po nila yan na si Joey De Leon ang naglikha ng titulong Itbulaga. Pero bakit? Sila ang unang gumamit. Inunahan pa yung may-ari, Caligit Ricads. Hindi naman po ito binenta ni Henyo Master, mga ka-OG, and wala rin namang maibibigay pong patunay yan Tape Inc. na binenta po ni Joey De Leon ang trademark sa kanila. Well, yun naman po ibibinasi ko lang dito sa kanila pong sinabi na sila daw ang unang gumamit. Pero we all know na hindi sila ang unang gumamit niyan dahil TVJ ang unang gumamit niyan. The moment po na unang pinalabas ang Itbulaga, nandun na ang TVJ. Sila po ang naka-front, sila po ang unang sumigaw. Therefore, TVJ ang unang gumamit niyan. 1979 nga, diba? 1981 po ang Tape Inc. Anyway, sabi pa dito, bagamat kinansela na ng Bureau of Legal Affairs ng IPO ang trademark registration ng Tape Inc. sa Itbulaga at EB, ay hindi pa umano nakasaad sa desisyon na pinagbabawalan na silang gamitin ang naturang pangalan ng noontime show. Ano po yung nabalitaan namin na kung saan nakasaad na TVJ ang rightful owners dito at sila lang ang may karapatan na magparehistro ng titulong Itbulaga. So, common sense lang naman po yun. Di naman kailangan word by word. Bawal nyo nang gamitin ang titulong Itbulaga. Doon pa lamang sa TVJ ang rightful owner at TVJ lang ang may karapatang magparehistro ng titulong Itbulaga at EB ay gets na agad yun doon. Common sense nga lang. And interpretation. Anyway, sabi pa dito, E80 pa rin ang titulo ng noontime show ng iconic TVJ. Naunang sinabi ni Vic Soto na gagamitin lamang nila ang Itbulaga kapag itinigil na ang paggamit dito ng iba. So, TVJ pa rin ang may respeto. At nag-a-adjust sa taping. Napakabaliktad. Kitang-kita mo kung sino po yung talagang mabuting tao at kung sino po yung mapagsamantala sa dalawa. Samantala, ganun din ang komento ng mga netizen na talo na daw agad ang Tape Inc. sa kanila pong mga paliwanag. Dahil parang sila na rin mismo ang nagdadala sa kanila pong pagkatalo. Sabi kasi dito, si Attorney Maggie pala ang feeder ng negative ideas. Una, sabi niya, wala pa silang natanggap na results from IPO. Now, she claims that it is not yet on the website. They are making it chaotic with their claims. So, unintelligible. So, parang wala po doon yung consistent na kasagutan. Unlike ang TVJ, kapag tinanong mo ngayon, ay kung anong sagot nila noon, hanggang ngayon, yun pa rin. Anyway, sabi pa po dito, magbigay sila ng resibo na binili nila
sa creator ang title kung binenta sa kanila. Pag wala, it means ninakaw nila yon. Kahit kailan hindi mo po pwedeng sabihin na sa'yo ang gamit na ninakaw mo. Sabi pa po dito, alam naman ng abogada ng tape na talo na sila. Ginagatasan niya lang mga halushos. So usually ganitong mga komento po ating mababasa na pinipilit na lang na Attorney Maggie na ilaban po ito. Kaya sa pagpipilit niya na magpatuloy ito hanggang sa Supreme Court ay halatang pinapagtagpi-tagpi na lang para meron pong mairepresenta at umabot nga po ito sa Supreme Court. Kahit daw po siya mismo alam niya na talo na ang Tape Inc. sa laban. Sabi pa dito, tuloy lang mga attorney hanggang may kita, leban lang. Nahuhuli sa bibig mismo ng abogada na si Joey talaga ang creator ng It Bulaga. So ayun na nga. Tapos sasabihin na hindi porket siya ang creator ay siya na ang may-ari ng trademark. Yung totoo. Ang alam po natin kung sino ang gumawa, siya ang may-ari. Nasa kanya ang copyright. Pero naiba na po pala. Samantala sabi pa po dito, sa pagkakaintindi ko po, once na yung isang tao hinire ng isang businessman, empleyado na siya doon sa negosyo na yon. So, it means part na siya ng business. Yung sa trademark naman, hindi porke yung creator ang gumawa ng trademark, pagmamay-ari niya na yung trademark. Parang sinabi na Attorney Maggie na kapag yung tao nag-anak, hindi porke sila ang nag-anak, sila na ang nagmamay-ari ng bata. Ang hirap paliwanagan o ang hirap paniwalaan ng credential niya as attorney. So, ayun na nga, mukhang dito pa lang italo na daw agad itong si Attorney Maggie sa kanya pong laban sa TVJ. So, kayo ba? Anong inyong say patungkol dito? Pa-comment lang po sa baba. And hanggang dito lang muna ang ating update. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.